Hello, hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening, good afternoon, and possible yung mga ibang attendees natin is umaga sa kanila ngayon. So, may mga community members kasi tayo dito na nasa ibang bansa. But ganun pa man, yon, I hope you are good and doing great. And welcome again dito sa ating weekly live Q&A coaching dito sa ating community na kung saan pinag-uusapan natin, sinasagot natin yung mga katanungan ng mga members natin, and ang goal natin is makapagbigay ng mga tips and mga practical na strategy. Ayan. Yeah. Sino to? Sige. Ayan, thank you for coming. Ayan. So, yung iba hindi ko nababasa yung pangalan pero I will check dito sa aking cellphone para makita ko yung inyong pangalan. Ayan. Hi Coach, good evening. Ayan, Earth si Elizabeth. Yan, thank you for watching. Yan, yung iba. Where are you from and saan kayo nanonood ng live? Si Je Villaril. Yan. Sure, kung may pagkakataon naman, di ba? Meron akong mga training na ginagawa dito sa Cavite. Hopefully na notify ka rin kapag meron akong mga announcement. So, yun. Good evening sa inyong lahat. Let's go. Pasok lang. And wait nating makapasok yung mga ibang viewers natin before we start our live Q&A ngayong gabi. So, Q&A to guys, ibig sabihin, magtatanong kayo and ako sasagutin ko naman yung mga katanungan nyo. And also, kung meron karang tips na nalalaman, you can share directly sa chat para tulungan tayo. Okay? So, good ba yun? Yup. Watching from Dasma, Cavite. Thank you so much for watching. Ayan. Good. Yung iba, saan nanonood? Di ako nakaabot dun sa... Yeah, oo nga, no? Sa Robertson, yung last event ko. Ayan. Pero meron naman tayong mga recorded. And alam ko, part ka ng community natin, you can review yung mga training na ginawa namin last month dun sa office. Yan. Mary Ann Ricarte, thank you for coming. Lisel, thank you for watching. Okay. So, go ahead guys. Ang pag-uusapan natin ngayon is focusing on sales, marketing, and business. Yan. Doon tayo magpo-focus. Sales, okay, Q&A. So, go ahead kung meron kayong questions. Sales, marketing, and business. Ayan. So, ipaplash ko sa screen. Yun, no? So, yun yung ano natin. Ito yung pinaka-main, yung mga topic na pag-uusapan natin is all about sales, marketing, and business. So, yun guys. Kung meron kayong mga katanungan, go ahead. Pwede nyo nang itanong ngayon para makapagsimula na tayo ng ating webinar. Sanay ako sa webinar. Live. Yeah, sorry naman. So, hindi to webinar. Hindi to yung... Sorry. Hello everyone. Thanks for coming. Si Marie Bontilao from Barcelona, Spain. Ayan. Alam ko yung mga... Kung nasaan kayo, no? Kasi kilala ko yung mga community members natin. Mga nakamit na natin yan. Yung iba naman nakasama sa mga training or via Zoom call. Ayan. Kahit hindi nyo sabihin saan kayo nanonood, alam ko kung taga saan kayo. Yep. Alright, go ahead. Questions, guys. You can now type or leave a comment. Diyan, type nyo sa comment section yung mga katanungan nyo. Focusing on sales, marketing, and business. Alright, so I'll try my best na masagot lahat ng katanungan nyo. Like, last week, no, nagkaroon tayo ng webinar and nagawa ko naman na sagutin yung mga katanungan. Medyo marami siya. Pero, ayun. So, 1 hour lang yung live training natin. So, mag-e-end tayo ng 8 p.m. Kaya kung meron kang question, pwede mong ilagay dyan in advance para sagutin natin. Alright. Go ahead. See you, mentor. Yes, see you sa pag-uwi mo, sa vacation. Yan. Mabuti at nakauwi ka na ulit. sa ano lang naman sa mga students, pero pagdating sa location or sa mga madalas akong naliligaw. In reality, makakalimutin talaga ako, especially sa mga biyahe.
Pero, ayun naman, pag mga madalas kong nakakausap, ayun, alam ko yung, ayun. Yup. Okay, sige, meron na tayong katanungan. Yan. Ito, good questions to. Hindi ko na ipapla sa screen, guys, yung katanungan para tuloy-tuloy tayo ng questions. You can, makikita nyo rin naman sa comment section yung mga katanungan. Like ito, yung unang questions na tanong niya is, ano daw yung right approach, okay, for those customer na ayaw ang COD? Okay? For those customer na ayaw ang COD. Ayan. Maganda yon. Ayan. Siguro kung ganun yung customers, maganda sana. Kung lahat ng bibili sa online, non-COD, maganda yon. Di ba? Okay yon kung ganun yung magiging approach. Pero last opportunity kasi kapag tinanggihan mo, but there's a lot of bogus buyers kasi, and when kapag ayaw nila i-accept yung parcel. Yes, yun nga yung challenge talaga. Kapag binayaran mo, nag-expect talaga sila na dun about sa parcel nila. Parang 50-50 ang nangyayari kapag COD. Minsan, okay lang na kapag hindi mo matanggap, talagang hindi mo nahahabulin, di ba? Pero kapag bayad mo yan, so, sa atin kasi iba yung yung customer behavior ng mga audience dito sa Philippines. Nasanay na yung mga tao sa cash on delivery. Lazada, nagsimula niyan. Shopee, meron din, and also yung mga seller online, COD. Siguro kung isasama rin natin, parang 95% no, transaction online pagdating sa e-com, COD. So, mahirap yung baguhin. Ang magagawa mo lang is pwede kang mag-prepaid. Talagang pwede kang mag-accept ng payment upfront. Pero, depende yon sa item siguro na binebenta mo, at depende kung saan ka nagbebenta. Kung ang item mo, mga low ticket product, ibig sabihin mga mababang presyo lang, gusto ng tao talaga COD. And kapag yung item mo naman parang unique and nakikita ka nila na real yung business mo, na wala talagang ibang mapag-o-orderan, tingin ko best na ayun, activate mo yung non-COD para bayad muna sila bago sila bumili sa'yo. Ipa-deliver. Okay? Thank you so much. Yeah. Elizabeth naman, questions niya, what's the ideal? Ito, nasagot na rin natin to sa pero sasagutin din natin anong ideal budget kapag nag-a-ads. Yan, ideal budget ito sa ads is nakadepende to kung magkano yung kaya mong ilabas per day, per month, or per week sa advertising mo. Pangalawa, you need to identify ano ba yung goal or target sales mo. Di ba? Kapag magraran ka ng ads. Ideal budget, nakadepende to sa'yo. Kung magkano yung gusto mong kitain dun sa ads mo. Di ba? So, meron akong ginagamit na calculator, pero yung calculator na to, ito, alam ko marami tayong mga students dito na meron ng access dito sa calculator. So, pwede kong ipakita sa inyo. And yung calculator naman na to is customizable. Kung meron mga akong na-miss na mga metrics and data, yun, pwede nyo siyang i-edit on your own. So, kumbaga sa inyo naman to, hindi naman, kumbaga ito, provided lang as a template na pwede nyong sundan. So, let's say, you're in the e-commerce business. Okay? Okay, let's say, na lang. Okay, let's say you're selling a digital product or e-com. So, marami kasi itong calculator eh. Ayan, papakita ko sa inyo. Share ko yung screen, guys, para magkaroon kayo ng idea. Ayan. Ito yung, para malaman mo yung ideal budget mo, ayun, start ka sa end goal. Okay? So, here. Okay, here we go. So, nakikita na? So, mapapansin nyo dito, guys, here, i-zoom natin ng konti. Ayan. Para, di ba, malinaw sa lahat. So, ito, ibibigay ko lang to kung member ka ng community natin, ayun, meron ka free access dito. Just in case wala, ask ka lang sa chat, live chat, request ka ng, meron ditong e-com calculator, may mga real estate calculator, may mga funnel calculator, and iba-iba. So, let's say, you're selling a digital product, meron din dito, kung digital product. Ayan. If you're selling digital product, makukompute mo dito yung potential na pwedeng mangyari. Also, dito mo rin pwedeng ma-exclude yung mga
mga expenses na pwede mong talagang ng expenses, 'di ba? So marami yung expenses. Let's say ideal budget, let's say nasa e-commerce ka. Paano mo malalaman yung ideal budget mo sa paid ads? Una, ilalagay mo muna dito yung average revenue per sale. Kung bundle yung product mo, average yung ilalagay mo diyan. So itong ano na to, tutulong lang to para ma-identify mo kung ito ba yung potential na pwedeng mangyari dun sa pag-run ko ng ads. So dito, ang ginagawa ko, let's say, if you're selling a worth 1.5 na item, 1,500, let's say yun yung average order value per sale, and then let's say 30% let's say 30% ng 1.5, yun yung cost of goods. Okay? COGS. So, familiar ba kayo dun sa COGS? Ayan, cost of goods. So, i-compute natin. So, 1.5 times 0.30%. So, parang 450. Ayan, ito yung gastos mo. Ayan, 450. Okay? So, dito mo ilalagay yung Facebook ads budget mo per month. Tapos, makukompute siya per day and per week. Let's say 1,000 a day. So, you need 30,000 pesos per month. Ayan, to run ads. Kung 1,000 per day ang goal mo. Kung 2,000, 60K. Kung 2,000, ganito lang yan. Lalagay nyo lang dito. For ito guys, you can request sa community natin, sa live chat ko. Kung part kayo ng community natin, may access kayo dun sa membership. Free to. So, baka hindi lang alam ng iba kasi nasa bandang module 6 ng Facebook Ads Mastery na ginawa ko. Kaya, yung iba hindi pa aware, lalo na may mga bago. So, yun. So, dito, makikita nyo, nilagay ko dito magkano yung cost per click. So, ito, ang approach na to, if you are in conversion, kung nasa conversion ka. Pero, pwede mo yung baguhin, cost per CPM. Pwede mong baguhin yan. So, magbabago yung, kung wala kang website, magiging M yan. Yep. So, ito kasi gusto ko ipakita yung meron kang website. Let's say, 5 pesos per click. Yan, 5% yung conversion rate mo. Okay, so mataas na to. So, 3% na lang, average. Okay, ano ba yung conversion rate? Yun yung sa 100, meron 3 bumili. Yun lang yun. Yung pumunta sa landing page, sa website, may 3 bumili. So, sa 60,000 mo, merong 360 purchase. And per month na yon. And average order is 12. So, magkano yung CPP mo dyan? Cost per purchase is 166 pesos. Okay? So, merong mga metrics kang kailangang matutunan sa negosyo. Facebook ads metrics, conversion metrics, business metrics, and mga other metrics pa, financial metrics, and so on. So, pero ito, para direct to the point, ito lang yung binibigay ko. Then, yung mga other metrics, kayo na yung magko-compute. Pero let's say, ayan, ito nga yung natin, binebenta. So, sa gross, ito yan, 1.5. Tapos, ilalagay mo dito yung shipping. Kung ikaw is pre-shipping, kailangan mong ilagay dito. Pero kung hindi naman, wag mo nang ilagay kung handle nila yung shipping ng mga customers. No need. Kung pre-shipping ka, usually mga 80 pesos, no? 80 to 100. Ayan. So, mangyayari dyan, maa-add ngayon yung shipping dun sa expenses mo. Okay? So, ang net na lang is ganito. Let's say, nagbabayad ka ng platform. Ayan, magkano ba yung bayad mo sa platform? Meron kang mga tools, meron kang mga website, meron kang mga platform kung saan man, Shopee, Lazada, kung ano man. So, lagay mo lang dito kung magkano per month yung binabayad mo doon. So, let's say 10,000. Malaki na to. 5,000 na lang sa platform per month. Sorry. I believe percentage to. Platform P. Anyway, sige, mali yung computation nito, i-mix na lang natin. So dito, ito yung mga tao mo. Kung meron kang mga tao na binabayaran, pinapasahod, yan, lagi mo lang dito. Kung nagpapasahod ka ng 2 tao, 12K per month, meron kang 24,000 na expenses dun sa tao mo. Pero kung wala naman, 0 mo lang yan. Okay? So here, dito, ROI 1.90 ganyan. Profit is RTS 15%, tapos net. Okay? Pero dito, tingnan natin kung, ito marami pang kailangan kang ilagay na expenses dito. So, yun lang, i-check mo ng mabuti ito. Kumbaga ito template, demo template na pwede nyo i-customize. Para ma-customize nyo yan, ito lang, make a copy, then yung mga metrics na yan, simple calculator lang to, you can add multiple metrics na pwede nyo pang i-less dun sa, para nabivisualize mo nyo lang
yung pwedeng mangyari dun sa business nyo. Baga, meron kang calculator na pwedeng ilagay. So, ang mahalaga dyan, nakukuha yung ROI. So, hindi digital product kasi ito eh. So, meron din ditong iba't ibang metrics. Okay? So, yun, masasuggest ko, okay, yun ang yun yung ma-advise ko sa'yo, na mag-start ka dun sa end goal mo para malaman mo kung magkano yung daily budget na gusto mo. Sa akin, sabi dito, pag hindi daw tinanggap yung order, bogus buyer. May possibility, pero hindi naman lahat. Kasi possible, sarado yung bahay, bigla ang nagkalakad. Ayan. And nakadepende rin sa courier kung ilang beses nila i-attempt i-deliver yung item. Yep. Questions. Thanks, brother, for watching. Ayan, sige. Sa top muna tayo, balikan natin kasi may mga questions kanina na hindi natin nasagot. So, feel free to ask questions dyan sa live, sa chat, sales, marketing, and business na pwede nating mapag-usapan at pwede kong ma-share sa inyo. Go ahead. So, yun. Sagutan natin to. Coach, bago lang ang Pixel ko so wala pang data. Paano kaya maipapasok yung dati kong customer sa Pixel? Hindi na yon pwede. Kasi old na siya yung mga customers. So, yung mga new coming data na bibili dun sa website mo, sa lahat is, yun lang yung ma-record. So, kasi late mo na nailagay yung Pixel. So, okay lang yun. Yeah, kung wala pang data, magkakaroon niya ng data as long as nagpo-promote ka na naman. Next questions, meron siyang pest control business and we want to run FB ads. The way to close deal is to generate leads lang. Nang magte-test kami ng profile. Okay. Pest control. Okay. Mga pest control, no? So, yun siguro yung mga offices, bahay, yun yung mga pwede mong i-target dun sa Anyway, wala naman talagang wala yan sa targeting eh. Nasa message mo yan dun sa ads mo. Kung ano yung ilalagay mo. Yan, so, galingan mo lang sa message and creative. Mas maganda, meron kayong demonstration dun sa ads nyo. Like 1-minute video, paano nagwo-work yung pest control business nyo, paano nyo tinutulungan yung client. And the way kung paano mo makuklose sila, so, okay, you can start sa send message and then pag nag-send message, may someone, admin or CSR na mag-a-assist sa kanya, mag-chat, magko-close ng deal. Yan, pwedeng chat pero I really suggest kapag mga service-based na i-schedule nyo sila ng phone call or very na naman na via Zoom call. Pag chat kasi ang hirap din, di ba? So, mas maganda, una pa lang, ask nyo na kung pwede siya via Zoom call, messenger call, or phone call. Yan. Yeah, pwedeng makahingi niya ng soft copy. Yes, request ka lang po. Hindi ko kasi pwedeng i-chat dito sa live. Exclusive lang to. Thank you. Yeah, what is your tips if your business is travel agency? Since maraming iba't ibang price and tour packages, lalo na pag customize mo. Yeah, hindi mo makukumpute talaga yung ROAS nun. So, kumbaga, kapag ganyan kasi na business, yan, travel agency, kumbaga, unpredictable din. So, parang business metrics mo na yon na i-check mo na lang on the back end kung magkano ba yung mga profit mo. Naglabas ka ng 10,000 this month sa ads, nag-increase ba yung sales ng travel agency mo. So, medyo challenging yung para makompute kasi mostly pala kapag mga travel agency, travel business, nagbo-book yan, nagpapabook sila sa inyo, di ba, ng mga packages, mga tour, and then yung mostly mga transaction is dumadaan yan manual na bank deposit, ganyan. So, parang mahirap din yung ilalagay mo, yung transaction mangyayari sa website. Merong mga ganon, yung mga big travel app na talagang meron silang website. Natatrack nila doon lahat ng sales. Pero kung sa simula may mga customized packages ka, so I really suggest na yun, you can start sa getting leads. Merong lead generation, may campaign doon. Getting phone number, email, kapag nag-fill up sila doon, automatic. Warm audience na yan or hot audience na yan, then saka tatawagan ng
ng sales team mo. Or pwede rin naman send message para via chat muna kayo. Depende kasi sa product talaga. Kung need mo ba ng website sa product or no need ng website para sa product. May mga product na parang optional lang na magkaroon ng website. Pero may mga product na best talaga na magkaroon ka ng website and run a conversion. April G, Idol, Best Mentor, shout out. Thank you so much. Yan, thank you. Alam ko kasi sa ROAS is pang single price offer. Hindi naman siya pang single price. Yung ROAS kasi is nakukompute na yan na ang total na nagastos mo, 'di ba, sa ads and total na sale na bumalik, okay? Na nangyari or na-generate dun sa ads mo. Yes, bank deposit, manual payment, GCash kapag travel agency, yun lang muna. Yan. Thank you for making this clear, Coach. Tagal ko na iniisip paano makompute ROAS. Hindi ko maiyabang sa iba. Iba kasi payabangan ng ROAS. Pero inspire pa rin naman. Yep. Yung ROAS kasi ano lang yan, parang indicator lang yan ng ads mo. Pero ako kasi hindi ako talaga doon nakatingin sa ROAS. Hindi yun yung actual metrics ng business kung nagdinegosyo ka. Hindi ROAS. Parang sa ads pa lang yun eh. Paano pa yung mga other expenses na kailangan mong ma-less, ma-compute. Umaga, total sales, makukompute mo lang yan, manual. Okay? Kung lahat na i-less mo na expenses, lahat pa. Sahod, kuryente, tao, di ba? Wi-Fi, and so on. So, yun, tingnan mo yun. Watching from Cebu. Thank you so much, Randy. Ayan. Sige, go ahead. Yung mga ibang questions nyo, babalikan natin just in case na miss natin. Babalikan ko yung mga questions nyo. Okay, so about ito. Bogus buyer siya kapag hindi in-accept since may cost ka dyan dahil sa shipping fee. Isama mo sa RTS fee, lost sales since hindi siya counted as benta talaga. Yan. So, yun, pwede mong i-add yun sa metrics kung gusto mo lang. Or pwede mo namang kuhanin yung, ako, sinasuggest ko, kuhanin mo yung average RTS rate mo and then yun yung i-less mo. Kasi yung calculator na pinakita ko sa inyo kanina, hindi naman yung actual data pa na mangyayari. So, mangyayari yung actual data and sales. Kapag nag-run ka na ng ads, may mga tao nang bumili, pinadeliver mo na, pumasok sa iyo yung mga income mo, kung saan man. So, yun na yun. Watching from Saudi Arabia, Cruz. I see. Thank you for watching, JC. Yan, JC Pebre, no? Nandyan siya. So, yun. Go ahead, guys. Meron pa bang questions na miss tayo pagdating sa sales, marketing, and business? Ayun yung main focus natin dito sa ating live Q&A session. So, any questions, sasagutin natin yan and magbibigay tayo ng mga practical na tips and advice na hopefully makatulong sa mga community members natin and ma-apply nila sa existing business or client na siniserve nila. Yan. Okay. So, may mga bagong, guys, maraming bago sa Facebook ngayong 2024. Kaya ako, masasuggest ko na yung mga bagong nangyayari sa Facebook is i-test nyo. Ayan, maraming mga changes na tingin ko na makakatulong sa inyo. So, ang akala kasi ng iba, Facebook change, nagbago algo, pero tingnan nyo yung bright side. Bakit ba nagbabago si Facebook? So, dalawa. Una, pwedeng nagbabago sila para i-improve yung system ng Facebook ads. Pangalawa, nagbabago yan, di ba? Dahil merong konting increase doon sa ads, no? Ads natin. Hindi kagaya before na sobrang baba lang ng ads, pero ngayon medyo tumaas ng konti. But okay pa rin naman kasi yung mga changes na ginawa niya is nakakatulong para mas ma-optimize yung ads natin. Like for example, yung scaling dati, ano pa yan manual yan. Kailangan mo talagang mag-increase ng ads manually. Kung gusto mag-scale, mag-duplicate. Ngayon, you can scale your ads automatically. Okay? Kung hindi kayo familiar, ayan, so pakita ko sa inyo. You can scale your ads automatically by activating yung features ng, okay, papakita ko sa inyo dito.
Ito, pakita ko na lang sample. Yan o. Saan yan dito? Sa part na yun. Ayan, ito. Available siya. Sorry, share screen ako. Command. Ayan. Ito guys, oh. Nakita nyo to. Meron siyang budget scheduling. So, dati wala to. Bago to. Hindi ko alam kung ngayong taon or kung kailan siya. Pero, ano siya? Bago siya. Yep. Ayun. So, dito, ang gagawin nyo is pwede nyo siyang increase by percentage or by value o yung amount. So, masasuggest ko percentage na lang para example. Want mo to increase like 1% per day. Ayan, okay naman yan. 1 to 10% every day, pwede yon. So, wag lang lalampas doon. So, gusto mo na 1%, so magiging, kung 1,000 daily mo, mag-i-increase siya ng 10 pesos per day. Ayan, kukuhanin niya yung 1%. Kung 5% ng 1,000, magiging 50. Kung 10%, 100 yon. 1,100. Increase every day. Tapos, isa-set mo lang dito kung kailan siya mag-e-end. Gusto mo mag-increase siya ng 1 month. So, ayun. Ito yung mga bago. And also, yung campaign objective and yung Advantage Plus campaign shopping. Kung meron kang website, meron kang nagbebenta ka ng product online, naka-Advantage Plus shopping campaign ako. So, ayun, sobrang effective guys. I-try nyo kung hindi nyo pa siya nasusubukan. I highly recommend to test, especially sa may mga website na sa e-com or kahit na nasa lead ka, i-try nyo pa rin kasi tinry ko siya sa lead generation ko, still it works pa rin na mababa yung cost per conversion sa lead gen. But you need a website and pixel to work yung Advantage Plus shopping campaign. Alright? So, yun. Sagutin natin yung iba. Okay. Sige. Thank you so much. Yes, software. Oo naman. Business ko is number 1, digital product. Yan. Pangalawa yung software and coaching. And meron akong mini agency pero hindi ko pa siya talaga ina-announce kasi on the back end. But yung mga traditional business, dati meron mga traditional business but I stop yung mga traditional business kasi una, it takes time. Ayan, pero nasa sa'yo naman kung ano yung gusto mong gawin. So, dito kasi ko mas masaya sa pagtuturo. Magkano usually ang nilalagay mong budget kapag nagtetest ka ng ads? At ilan yung average ad set and ad copy? Kung meron kang pang test like 500 to 1,000 a day, and willing ka to spend yung 500 to 1,000 a day, may benta man or wala, yun yung test. Kasi pag sa test ads, huwag kayong umasa na bebenta ka agad yung ads nyo. May sales agad na papasok, marami ka agad inquiry. So, kaya nga testing, willing ka to spend yung pera mo sa testing. So, ilang ad set? So, sa 500, 1 ad set lang yun. So, 1,000, 1 ad set lang yun. Then, ilang ad copy naman? So, pwedeng isa or pwedeng dalawa. Kung mahirapan ka sa 3, 1 hanggang 2. Start ka doon. Yan. So, yun. Testing yun. Ano mas malakas? Sa 3, FB ads, Google ads, TikTok ads, Facebook ads. Sa atin, sa Philippines, parang mas maraming gumagamit ng Facebook ads sa iba't ibang negosyo nila. Mas mataas yung return of investment, yung ROI, kumbaga, ng Facebook ads. Yung iba, Google ads, yung mga big brands, ayan. Meron din naman yung mga SMEs na nag-start sa Google ads, yung may malaking budget. TikTok ads naman, nakadepende ito sa product mo. Okay? Kung if you're selling yung mga skincare, mga passion, category, ayan, best to try yung TikTok ads. But still, yung iba naman, okay pa rin. Pero kung TikTok ads, I try TikTok ads sa digital product, hindi siya nag-work. Ang pangit ng audience. Hindi ko ma-filter masyado sa Facebook ads kasi ang ganda ng targeting. Yeah, na-try ko na ba? Yes, nakarun yung budget scheduling ko and automatically nag-i-increase siya. Automatically pwede mong iset doon mag-decrease siya.
Yung budget scheduling is existing campaign mo in case yung ad set. Hindi ko pa na-try sa CBO yung budget scheduling. Sa ad set level pa lang. Yeah. I-increase yung ad set budget. Dun siya mag-i-increase. Sa FB, mababa ang ad spend pero mataas ang ROI. Tama. Nevic Lazaro, mababa ang ad spend pero mataas ang ROI. Sa Google Ads, mataas ang Google Ads. Pero kung gusto mong i-try, okay lang naman. Depende naman. Google Ads, YouTube Ads, ayan. You can try para masubukan nyo. Still, may ROI pa rin naman. Pero syempre, saan platform ba yung pinaka mas malaki yung balik? And doon ka na lang mag-focus for the meantime. And then, kung meron ka ng team na pwedeng gumawa dun sa platform, doon ka ngayon mag-test. Like, kung okay ka sa Facebook, why not? Focusan mo muna yung Facebook ads and then saka ka na mag-move kung medyo mahina na yung Facebook ads, saka mo itry yung mga other platform like Google Ads, YouTube Ads, and TikTok. Pero kailangan ready ka at alam mo kung paano nag-work yung ecosystem and yung platform na yun. Okay? So, yun. Questions? Sige, go ahead. So, meron tayong natitira pang konting oras para sa Q&A natin. So, go ahead. Kung meron kayong questions pagdating sa sales, marketing, business, or ano yung challenges na na-experience nyo right now dyan sa business nyo, sasagutin natin yan. Sir, nakapost po ba yung FB Ads Calculator dito sa group? Hindi po. Ma-access nyo yon kapag nag-login kayo sa inyong account. So, papakita ko sa inyo kung saan nyo siya ma-access. Punta tayo sa account. Ayan. Ayan, punta kayo sa Facebook Ads Mastery. Ayan. Sa dashboard. And then, punta kayo dito sa module number 6 or 7. Ayan. Ito pala, wala siyang module. Parang 7 na siya. Ayan. Tapos may video explanation din naman dito. Ayan. Tapos, ito yung link. Click mo lang yung Facebook Ads Calculator link para ma-access mo yung tapos make a copy lang kapag na-click mo na siya. Okay? Nandiyan naman yung instructions and guide paano mo siya ma-maximize. And then, pwede mo siyang bagu-baguhin. Nasa sayo yun. Ikaw yung may control dun sa mga metrics. Pwede mong i-own yun. And pwede mo rin i-share dun sa client mo. Walang problema. So, yun. Next questions. Sagutin natin. Alright. Watching from Bicol. Kala ko Cebu. Bicol pala. Ayan. Thank you so much sa mga bagong pasok. Si Elton, Angel, Verario. Ayan. Si Chari Medina. Thank you so much for watching. Ayan. So, hopefully wala akong na-miss na mga katanungan kanina kasi maraming nag-post ng questions kanina. And napasadahan naman natin lahat ng mga katanungan nyo. Hopefully, mga shinare ko ng mga tips ngayong week is makatulong yun. Yup. Sige. Si Dems to. Yeah. Since media buyer ka, if international client, okay ba mag-VPN or need ng VPN? Di ba mati-trigger security ng FB since palipat-lipat ka ng location? Kapag gumagamit ka ng VPN, ang challenge lang kapag nag-VPN din ako, example, lumabas ka sa coffee shop, paiba-iba ka kasi ng location. Kadalasan, yung Google mo, Facebook mo, nilalag out. So, ako, hindi naman recommended na gumamit ka ng VPN kung nagsaserve ka ng client mo. Optional lang siya. Okay? So, yun, yung possibility. Ma-trigger talaga yung security ng Facebook kasi nga paiba-iba ka ng location. VPN kasi iba-iba yung server location or IP. So, best lang ang VPN kung, ayun, mahilig ka manood ng Netflix or, ayun, na-unlock mo yung mga other video. Yeah. Coach, sa inyong opinion, mas effective ba yung landing page kaysa sa Messenger? Kung digital product, ayan, anong mas effective, landing page or Messenger? Sa akin, landing page, conversion. Pinag-isipan pa, no? Okay rin ng Messenger. Kung meron kang someone na magko-close ng offer mo dun sa chat, okay siya.
at magaling yung closer mo, but it takes time at magpapasahod ka dyan. Pero kung nauunawaan mo yung power ng landing page conversion at paano tinutulungan ni Facebook na ma-optimize yung ads mo by using a landing page, pixel, and conversion ads, mag-conversion ads ka. Like ako, I'm using conversion ads, 100% self-fulfillment. Okay? So, ayun, 100% self-fulfillment, hindi na ako kailangan pang makipag-chat or i-answer yung inquiry chat nila para lang maka-avail ng digital product natin na ino-offer. So, tingnan mo kung ano yung mga bagay na masasave dun. Number 1, time. Diba? Yung effort na ibibigay mo. And mas scalable siya talaga kapag conversion. Hindi lang digital product, guys. Kahit sa e-commerce or service-based, conversion is scalable when it comes on getting leads, getting sales, and so on. Okay? That's my opinion. And tips na rin. What services do you offer? Services. Hindi ako nag-offer ng I have a mentorship and mentoring. Yan. But services na ako mismo yung nagra-run ng ads, ayun, hindi ako gumagawa nun. Okay, I have team na pwedeng i-refer lang sa kanila para gawin yung pag-run ng ads. But hindi ako yung nagra-run ng ads para dun sa client ko and sa mga students ko. Okay. Okay, Coach. More power, more students. Thank you so much. Coach, effective po ba dito sa atin yung omnipresent strategy ni Ben? Kung may malaki kang budget at ang goal mo dun sa omnipresence mo is to build your brand and makilala pa yung brand mo, brand awareness, okay yun, omnipresence strategy. So yung iba kasi, ang goal sa ads nila is hindi naman talaga makabenta, makilala. Kaya omnipresence, meron silang TikTok ads, meron silang YouTube ads, meron silang Facebook ads, and so on. Pero kung ano ba yung goal mo? Kung ang goal mo sales, goal mo leads, goal mo clients, mag-work yung omnipresence kung may mga content ka na pinapublish sa different social media. So, sa akin ang strategy ko, focus ako sa one platform kung saan ako mag-ads, which is Facebook ads, and omnipresence naman yung strategy ko when it comes on building my personal brand, which is meron ako sa YouTube, mag-upload ako ng content sa Facebook, TikTok, wala ko dyan, bibihira. So, tapos meron din ako sa website, which is yung mga article na pinapublish ko. And alam nyo ba, sobrang powerful ng pagpapublish ng article. Sabi ng iba, blogging is dead. Narinig nyo na ba yung blogging? Pagpapublish ng article? Dati guys, yung hindi pa uso yung mga content creator sa video, ayan, mga YouTuber, ang karamihan ng mga content creator, content writer sila na nagsusulat, nagpapublish ng mga content. So, meron ako nabasa at napakinggan, Neil Patel yun, na parang nag-create siya ng case study, pinag-aralan niya yung data ng lahat ng website sa buong mundo. Sabi niya, meron daw, hindi ko nagkakamali basta a billion, not sure kung billion parang 800 million website sa buong mundo, and then only 10 to 15% lang yung active dun sa mga websites na yun. And then pinag-aralan niya kung gaano nakakatulong yung growth ng SEO strategy or publishing regularly ng mga content sa mga business na mayroong website. And na-shock siya kasi nga still hindi dead. Growing yung traffic na na-generate from Google. Okay? And alam nyo ba, Google, type na lang natin, Google. Bigyan ko kayo ng metrics and data kung gusto nyong i-explore yung Google. Ayan. Type natin, how many search on Google per day? Okay? Ilang beses or gaano karami yun? Ilang beses? Sabi dito, ito based to kay HubSpot blog, but ayun, Google din to, data na to. 8.5 billion per day yung nangyayari approximately sa Google per day. Parang doble lang populasyon sa buong mundo. And 99,000 search queries every second. Yung ginawa natin na to, how many searches on Google per day, counted na ako dito sa 99,000, counted na ako dito sa 8.5 billion. Yung sinearch ko na keyword na yon. Okay? Nakita nyo yon? And yung, kung ito, depende to sa business mo guys, kung
brand, service-based business ka, you're building your personal brand, and goal mo to add value, Google is very powerful. Ito lang yung una kong strategy na ginawa since 2015. 2015, yan yung unang taon na nilaunch ko yung jgregorio.com, yung binili ko yung jgregorio. Pero dati hindi pa yung jgregorio.com ko, wala pa yung content. Pero yung mga pinapublish ko dyan, mga article, parang blog siya, blog style, na jgregorio.com, tapos pagpunta mo doon, nandun ka agad yung blog, makikita mo. So right now, kahit paano, nag-improve na yung website natin, may mga content na tayo na naidagdag, may mga product na rin tayo in services, but papakita ko sa inyo to. Ayan. So ito yun, ganito nag-word. Let's say, nag-iisip ka ng topic or problems na gusto mong ma-solve kasi challenging sa'yo yung how to run ads. Okay? How to run effective ads. Effective Facebook ads. Ayan. Then enter. So dito merong sponsored. Ayan. So ito, paid ads na to. Okay. Pag minakita ko yung sponsored, apat yun yung nasa top. Tapos ito yung best. Ayan. Ito, pero magbabayad ka dyan per click. Pero yung mga sumunod dyan, here, sa baba na. Ayan, number 1 sa Facebook. Tapos meron na mga sumunod dito, may mga sumunod na article, and meron din na mga sumunod na video. So, si Google kasi own na yung YouTube. Kaya, sa query, lumalabas tong videos. Kasama siya. So, parang yung mga pinapublish mo na YouTube videos, consider siya dun sa Google na lumalabas. How to run ads, how to run effective ads, Tagalog. How to run effective Facebook ads, 1, 2. Nasa pangalawa sa akin. And then, 3 years ago pa, yung content ko na to. And itong isang video ko na to, Facebook ads 2022, 318,000 views to. I believe ito yung pinakamarami kong views sa Facebook ads topic ko sa YouTube. Lumalabas din siya sa Google, kaya nadidiscover siya sa Google. Ngayon, meron din diyang mga article. Ayan. Kung walang article, i-up niya yung video from YouTube. Pero kung, ayan, Tagalog, Facebook, ganyan. Di ba? So ngayon, meron akong mga article na na-publish ko sa blog ko and then try kong mga inspiration, mga general article lang, mga tips. So try natin, okay, Tagalog, mga sacrifice, mga sacrifice na dapat gawin para magtagumpay. Let's see. Isa kasi to sa blog ko na nag-up. Yan. Makikita mo dito, here. So, si Google, parang nag-change na rin siya. Parang kung yung article mo, nagtatap yan, bibigyan kanya dito ng parang snippet. Ayan. Snippet ba yung tawag dito? Hopefully, tama ako, guys. So, nangyayari dyan, di ba? Pag kinilik nyo to, nakikita nyo tong domain, kung kanino, jgregorio.com. And isa to sa mga article ko na nagbibigay sa akin ng maraming impression. Papakita ko sa inyo yung impression na na-generate ko sa aking Google report. Google search yan. Pag kinilik ko to, mapupunta sa website. Yan. Then, meron akong video dito. And kung meron kang offer or services, you can add banner here. Pwede kang maglagay ng banner papunta sa website or pwede rin papunta sa page mo. Pwede kang maglagay ng contact number mo dyan. Pwede kang magbigay ng lead magnet mo dyan. Alright? Nakukuha niya. Pwede kang maglagay ng mga offer mo dyan na affiliate, pre-traffic. Okay? So, ito yon. And alam niyo bang kagandahan dito, hindi ako yung nagsulat nito. Hindi ako yung nagsulat dyan. Di ba? Ayan, Tagalog siya, Taglish. Yun yung power ng pagkakaroon ng website, kung personal branding ka, kahit nag-offer ka ng services. Like, meron akong friend, ang business niya is lead assassin. Yan. Ayun, leadassassin.com. B2B lead generation agency. Ayan, international naman yung mga clients sila. So, meron din silang mga case study, okay, na pinablish. And alam mo ba, yung case study na to, consider yan as a content din. Also, alam ko meron din silang blog eh. Let's see kung meron nakapag-publish na silang blog kasi ni-recommend ko din yan. Yan, blog.
Ayan. Let's see. Yan. Pero yun, ito yung website nila. 'Di ba? Ang ganda. Kung meron kang ito. Ay believe wala pang napapublish. Meron na ito pala. Sa baba. Ayan, 'di ba? So ito is giving value. 'Di ba? Ayan, yan. And ngayon, try nating i-search. Copy ko or right click ko na lang o copy na lang natin. Then punta tayo sa google.com. Search. Alright. Ads. Okay, ads. Ang dami, no? Ang daming competitor kasi may ng topic na yun eh. So, wala siya dito, pero okay lang. Okay lang naman. Pero, I hope yung mga ibang content niya nag-up yan. So, yung kasi kapag consistent na nagpa-publish ka ng mga helpful article sa website mo, blogs mo, tinutulungan ka ni Google to recommend. Okay? So, yun yung strategy na tumulong sa akin how I generate 300 to 400,000 impression sa website ko without paying any penny on ads. Okay? So, ganun nung ka-powerful yung strategy kapag nagpa-publish kayo ng content not on YouTube, Facebook alone, or TikTok. And ang maganda dito, guys, ito ang maganda. Yung mga pinablish ko na content na yon 2016, 17, 18 pa. And until now, nadi-discover yun sa Google. Di ba? Ayan yung mga vlogs ko dyan, oh. Ayan, oh, ang dami niyan eh. Hindi ko alam kung ilan na yung mga vlogs ko dito. Ayan, oh. Yung mga ganyang style vlogs lang na tingin mong connected dun sa sa ino-offer mo or brand mo. Ayan. Brand strategy this 2023. Ito 2023 pa to na publish. Yan. Di ba? Mga article yan. Tapos ang maganda dito, Taglish. Kaya best sa mga Filipino audience kasi Taglish eh. Yan. Pero kung ang goal mo, pure English, then use ka ng AI, pwede pa rin naman. Pero to guys, hindi to AI. Customize yan. Yan. Hindi yun AI Yeah, ayun. Hopefully nakakuha kayo ng insights and value na, Coach Jay, ganun pala ka-powerful, ganun pala makakatulong sa amin. Yung blogs, yung pagpapublish ng mga article sa aking website. And ako, kung tatanungin mo ko, hindi pa naman huli ang lahat. You can start right now. Get a website, publish article, especially kung may service-based business ka, agency. Yan, leadassassin.com agency yon. Ako, personal brand, jgregorio.com. Yan. Bakit ko siya ginagawa? Kasi nga, balikan natin, having an omnipresence, hindi ka lang dapat sa iba't ibang social media nakikita. And kahit 10 or 100 clicks na lang ang makuha mo or ma-search sa'yo dun sa Google sa 8.5 billion searches per day, maambagan ka dun, okay na. Diba? So, ang pinakamalaking website sa buong mundo, alam niyo ba kung ano? Google. Ang laki ng gap niya kay Facebook. Sobrang laki. Ito pala, meron akong data dito, guys. Willing naman ako to share. Ayan. Para, di ba, syempre makakuha kayo ng, kung yung resibo, ayan, pagbibigyan ko kayo, meron tayong proof na nag-work yung search, publish article, regularly, hindi naman yan daily, weekly, twice a month, yan, regular na yon. Parang yun na yung yung average ko, parang 2 per month lang. And soon, baka mag-increase pa ako ng numbers sa pagpapublish ng mga article. Okay? Yeah, okay pa ba yan? Yeah. Pakita ko muna to. jgregorio.com per month, last 16 months. Average CTR, not bad to. 2.6%. So, out of ganito. Ayan yung mga nagkiklik. Position 12, mataas to. Ayan, 12.3. But, ito yung sinasabi ko, guys. Itong clicks na to, 12,000 clicks. Hindi ko yan binayaran. And then yung impression na to, hindi ko rin to binayaran. Bigay yan ni Google search impression yan sa website ko. 'Di ba? Date, last 16 months.
Yan, impression to. Okay, 12,000 clicks. Kung let's assume na 10 pesos per click sa ads yan, sa Facebook ads. 120k ang nasave ko. Okay, pero ang kagandahan dito, evergreen and organic. 16 months lang kasi ang maximum nila na metrics So, nilagay ko na yan, 16 months. Wala silang custom. Hindi ko alam kung meron silang custom. Let's see kung available pa yung pinaka old. Ayan, wala na. 2022, yung pinaka, ayan. Tapos, yung pinaka recent, ayun, ngayon, 2024. Anong date ngayon? 9. 9. Click natin sa 9. O 7 na lang, apply. Okay. So, parang 3 years or 2 years ba? Let's see. Tingnan natin kung maglo-load. Ayan. Pero hindi na nakasama dun yung mga old data like 2016 pa kasi nakapag-publish ako ng J. Gregorio. So, let's see kung magbabago yung data. Parang yun lang yata. 16 months lang yung available. Ito. Yan. 16 months. Yup. Yun. Hopefully, nakakuha kayo ng value dun sa shinare ko. Ganun pala, Coach G, nag-work yung pagkakaroon ng website, publishing article, and maraming mga business na ang business is yung pagpapublish ng article. And isa sa mga top blog worldwide. Okay? And revenue. Okay, alam mo yung Rappler? Ayan, yung mga ginagawa niyan Nagbablog sa mga news, ayan. Parang every 5 minutes, meron silang pinapublish na mga article. Ayan. So, nakalimutan ko yung name ng blog, pero nasa category siya ng mga news. Ayan. Tapos, ang kinikita ng blogs na yon is $1 million per month. Okay? Walang video, publishing article, and, di ba? Kung mahihain ka, best sa'yo yung pagbablog. Ayan. Ang dami kasing mga article, kung isa-search nyo yung mga top blogs and magkano yung kinikita nila online, iba-iba. Pero, hindi ko makita kung ano yung name nun, pero nasa category yun ng news. Okay? Good evening. Thank you so much. Okay. So, next questions, okay po ba gumawa ng website sa Negosyo Toolkit? Yes, yung J. Gregorio Negosyo Toolkit. Yan, pakita ko, ano ba yung Negosyo Toolkit sa mga hindi pa nakakaalam at curious what is Negosyo Toolkit? So, i-type mo sa Google, Negosyo Toolkit. Ayan, lalabas to. Negosyo, then T. Tingnan nyo kung sino yung lalabas. Una, tips. Then, pangalawa yung toolkit. That's SEO. Then, makikita nyo sa website ko, ayan, Negosyo Toolkit naman to. Ito yung platform na meron ako, yung software. Ayan. And ito yung tool na ginagamit ko sa jgregorio.com, tool na ginagamit ko sa membership, and tool na ginagamit ko sa lahat ng online business na meron ako, and also sa mga clients natin and students. Ito yung ginagamit nila. Ayan, may mga business, like, yan, iba-iba, bilis benta, Pericon, iba-iba pang mga business, and so on. Okay? Anong maitutulong nito? Magkakaroon ka dito, kaya mo makapag-build ng website, funnel, membership, and lead gen. Ayan. Pero pinaka-helpful talaga is yung pagkakaroon ng website. Ayan. And tool kung saan ilalagay yung mga leads mo. But website talaga, kaya nasa number 1 yan. Okay? So, explore nyo na lang, type on Google, Negosyo Toolkit, lalabas naman yan. And check nyo na lang para malaman nyo any questions, any details about sa platform ko, nandun naman. Okay? Hindi ko na i-discuss sa inyo dito sa ating live. Main. Yun. Hopefully wala akong na-miss. Yeah. Coach, this 2024, may bago ka bang upload na how to run ads or boost? Dati kasi nag-boost ako, nakagain ako ng sales. Ngayon kasi parang napapansin kong ads. Hindi na napapansin. So, kung parehas lang yung type ng ads mo last year, hindi na talaga yung papansinin. Kasi, magbago ka ng creative and then magbago ka rin ng targeting. Kasi kung last year pa yung ads mo, add ka lang ng budget, parang nagkaroon ng ad fatigue, di ba? Tapos, yung creative mo, hindi na bago dun sa mga nakakakita.
So, okay si Facebook ads pero dapat marunong tayo na mag-create ng creative consistently dun sa ating ads. So, dun kanya mas matutulungan pa to optimize your Facebook ads. Hindi pwedeng yung ads ko good for 1 year na to. May mga ganong ads, guys, na nakikita ko na so effective pa rin siya kahit 1 year, 2 years na siya nagra-run. May mga ganon, pero bibihira. Okay? Ang masasuggest ko, create consistent creatives kapag nagra-run kayo ng ads. At least, once or twice a week or monthly, meron kayong bagong ads creative na sobrang nag-invest kayo ng time, effort para gawin yun. Okay? And every creative na ginagawa mo kasi, mas nag-i-improve yung the way kung paano ka nag-create ng creative. Kung sa editing, mas gumaganda na yung graphics. Kung sa video, mas gumaganda na yung video. Kung sa messaging naman, kung ikaw mismo yung humaharap sa camera sa ads mo, mas okay na yung delivery ng video ads mo. So, parang ganun. Di ba? Yeah. Kung plan mo mag-offer ng, pwede mong i-try, explore mo si Negosyo Toolkit, Ronan. If you're planning to sell digital product, highly recommend Filipino own company na pwede mong magamit. Yun. So, ayun. Hopefully, marami kayong natutunan. So, ayan. May mga last question na to. Professional ads. Yun. Facebook ads. Mag-run ka sa Facebook Ads Manager. Wag boost post. Not enough yung boost post. Pan-testing lang yun. Pang beginner. Kahit baguhan ka, newbie ka, basic lang yung pag-run ng ads sa Ads Manager. Sobrang basic lang niya talaga, guys. You can run ads kung ng 30 minutes lang or less than kung meron ka ng naka-reading creative. Hindi ako professional. Posible na hindi naman required na professional ka na advertiser para gumamit ng Ads Manager. Anyone na willing matuto, mag-explore, maging resourceful, pwedeng mag-run ng ads. Anong problem sa boost post? Number 1, problem sa boost post para sa akin, yung ability to customize all targeting na gusto mong i-target. To be specific, yung mga secret targeting, yung mga behavior, and so on. Pangalawa, boost post kasi hindi ka makakapag-run ng conversion ads and yung mga objective, no, na available lang sa Ads Manager. Limited objective lang ang pwede mong ma-run sa boost post. Yun yung disadvantage sa boost post. But still, boost post, best yan kung send message, engagement, yan. Pwede mong i-try pa rin yan. Pero siguro kung free naman ng Ads Manager, i-try mo both. Mag-run ka sa boost post, mag-run ka rin sa Ads Manager, and let's see kung ano yung effective. Doon ka ngayon mag-stick. Okay, so guys, maraming salamat sa time nyo, sa pagtambay dito sa ating live webinar. Sorry, webinar na naman. Live Q&A. Sorry. So, nag-enjoy lang ako. So, parang gusto ko ulit mag-webinar. Thank you so much. Thank you for attending and hopefully magkita-kita tayo next week sa another live Q&A session natin dito sa community. So, stay tuned lang sa mga training natin and marami pa tayong mga pag-uusapan and hopefully yung mga ginagawa natin na to makapag-add ng value and makatulong sa ginagawa niyo. Clap. Ayan. Thank you so much. Okay, good night everyone and mag-ingat kayo palagi.